Kinumpirma ni Senator Riza Ontiveros na nagkaroon ng caucus ang lahat ng senador matapos ang hindi pagkakaunawaan ng ilang miyembro sa plenaryo kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, nagkaroon na ba ng pagkakaunawaan matapos nga itong tensyon sa plenaryo kaugnay ng Senate shooting incident? Cheryl, kung ito ay sa pagitan ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Riza Hontiveros, nakita natin kahapon after nung session, meron kasing photo opportunity noong ni-recognize yung ilang mga atletang Pinoy and nagkatabi ang dalawang senadora. Though hindi raw sila nag-usap during those times, pero okay naman daw so far. And kani-kanina lang din nakapanayam din ng media si Senator Erwin Tulfo na naibalita rin na ang napag-usapan sa All Members Caucus kagabi ay yung magiging kalendaryo ng Senado bilang impeachment court. Ang nakikita nga raw nila dito is pre-SONA, meron na masisimulang impeachment trial. Pero nilinaw din ni Senator Erwin tungkol nga dito sa naging emotional moment and yung pinakapinupunto ni Senator Pia, may mga miyembro daw from the minority na nangumusta talaga. Though valid yung naging experience daw, yung karanasan ni Senator Pia, pero ang nakita ni Senator Erwin, baka raw hindi napansin yung mga mensahe na yon dahil nga nasa heat of the moment, yung anxiety, yung panic. And during those time, ang nasabi pa raw ni Senator Erwin yata, ipagdarasal niya raw yung mga kapwa niya senador na naiwan pa dito sa building kasi nasa Baclaran area na raw siya. Pero then again, ito yung sinasabi rin nila, yung aside from Senator Erwin, nire-raise ni Senator Raffy na ano raw ba talaga yung SOP? May comprehensive training daw ba talaga ang personnel ng Office of the Sergeant at Arms para kung sakali may mangyaring totoo raw talagang hindi maganda dito sa Senado, masisiguro talaga na safe lahat ng mga senador, mga media, at maging ang mga staff sa loob at labas ng Senado. Cheryl. Merimon, doon naman sa suspension order ni Senate Sergeant at Arms, Mawa Plasca, totoo ba na tinanggihan itong kilalanin ng Senado? Ano na rin yung inaasahang mangyayari kay Senator Robin Padilla na tumulong daw tumakas kay Senator Bato de la Rosa? Cheryl, hindi pa kasi, ang nasabi din ni Senator Tulfo, hindi raw napag-usapan yung case ni sa General Mau Aplasca. Pero ang na-raise niya dito is kung sakali mang mayroong patuloy na hindi pagpansin o pagtanggap o pagsunod ng legislatura sa gusto ng executive, pwede raw lumabas dito yung isang constitutional crisis. Maging yung technical o yung legal na aspeto naman, kung meron bang pagtulong o may accountable ba na senador sa paglisan o pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senate premises, ilan pa rin daw yan sa kailangan talagang tignan ng mabuti. Dagdag ko rin pala kanina, Cheryl, yung tungkol doon sa pangungumusta pa sa ilang mga miyembro ng Senate majority na nandito during those times, nag-post din kanina lang si Senator Ping Lacson na mula sa minority. At ang nasabi niya raw dito, paano ba naman daw kukumustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-FB Live pa para pagbintangan ang minority bloc na may alam daw sa putukan ng baril sa Senado. Ang sabi ni Senator Erwin dyan, ang alam daw nila, usually, meron talagang protocol ng pag-alis lahat ng mga tao pagka may earthquake o kaya naman daw may sunog, yung mga usual talaga na emergencies na pinaghahandaan. Pero wala raw VIP escape plans na ibinibigay at wala rin daw silang ideya talaga na may mangyayaring ganon. Same din sa sinabi nila Senator Risa, on that matter, tapos naman daw session, yung all-majority caucus, all-member caucus, naging majority caucus. So umalis naman na raw sila dahil hindi naman na sila kakailanganin onwards after nung session. Pero dito nga sa case nila General Aplasca, we're yet to hear pa ang magiging pinal na desisyon ng liderato. Cheryl. Pag-usapan din natin ang committee chairmanships. Ano na ang mga significant na pagbabago sa committee assignments? Cheryl, ang nadagdag na dito, na-confirm na si Senator Pia Cayetano ang hahawak ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang huling humawak niyan, si Senator Ping Lacson, and last time ang napagpipilian pa si Senator Marcoleta o dati Marcoleta or Senator Pia. Pero kay Senator Pia na ang Blue Ribbon. Senator Amy Marcos, nakuha niya na rin muli yung Senate Committee on Foreign Relations. Kay Senator Camille Villar, retained sa kanya yung Environment Committee, ang Government Corporations Committee, and kay Senator Robin Padilla, nadagdag sa kanya yung Constitutional Amendments Committee na ang unang humawak ay si Senator Kiko Pangilinan. Yung ilang sa inaabangan pa natin, dagdag na rin natin, Senator Dante Marcoleta, Justice and Human Rights Committee, siya na rin ang representative sa Judicial and Bar Council. Ang inaantabayanan natin yung Senator Mark Villar, Finance, yung ethics, yung agri, and all other committees
hihintayin pa natin kung may mai-elect na ang mayorya. Cheryl. Marami ang nakapansin na bukod kay Senator Bato, magkasunod ng absent sa session si Senator Cheese Escudero raw. May balita ba kung bakit? Cheryl, even kahapon sa session, nung Monday, nung nag-convene ang Senado bilang impeachment court, nakita natin present silang lahat. May si Senator Escudero, ang hindi lang natin nahagilap din, no, si Senator Bato, kahapon, and then nung Tuesday and then kahapon, hindi rin natin nakita sa session naman si Senator Cheese Escudero. Though wala pa tayo ibang info sa kanyang absence, pero nung mga lumipas din naman na session, either makikita natin siya present or absent siya during those times. Pero what makes this significant is lumulutang din kasi yung pangalan ni Senator Escudero na pinipili raw o pinupush for the Senate presidency. Then again, we're yet to know pa mula sa kampo nila kung ano nga ba yung pagpapaliban niya sa pagpasok dito sa Senado. Cheryl. Nakita mo na ba ngayon si Senator Cheese dyan today? Cheryl, hindi pa natin nahagilap. Though wala kasing session ang Senado every Thursday and wala rin naman nakaschedule ngayon na committee hearings. Kaya more likely kung aabangan natin sa session, baka next week. Pero since ngayon working day pa rin naman, lahat naman ng mga opisina ng mga senador dito and other offices ng Senado, tuloy-tuloy pa rin naman yung mga operasyon. So titingnan natin kung magkaka-cross paths tayo dito sa mga senador. Cheryl. So, mayroon pa rin usapin ng coup? Cheryl, kanina ang sabi dyan ni Senator Erwin Tulfo, manipis yung margin between the minority bloc at saka ang majority bloc. So minority 11, ang majority 13, minus 1 si Senator Bato de la Rosa kasi physically absent siya. So 12, manipis lang daw talaga. Kaya matutukso kung sakali man. At kung hindi raw natutuloy ang kudeta sa mga lumipas na panahon, ibig sabihin daw wala pang numero. Pero ang nasabi dyan ni Senator Erwin, ongoing pa rin daw yan. Natanong natin, ako kasi nagbato ng tanong na to kung may kinikiliti na ba sila para maglipat bakod kasi nasabi isa lang ang kakailanganin or dalawa para ma-secure talaga yung bagong majority. Sabi kanina Senator Tulfo, ang nakiliti niya muna, ang kinikiliti niya lang daw last time ay yung pamangkin niya kasi daw nanggigil daw siya sa pagka-cute nito. So then again, ang aabangan natin yung labas ng motion na to for a leadership change pag nagkasesyon na ulit next week. Cheryl. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Merrimon Reyes.